Noong mga nagdaang araw po, nagkaroon tayo ng series sa First Peter, unang letter ni Pedro, tsaka yung second letter niya rin, yung Second Peter. But this time, meron tayong topic, pero nasa series break po kasi tayo. But I want to encourage you ngayong hapon na ito, kung ano man yung situation nyo, kayo man ay nasa breaking season or nasa breakthrough season, we want to let you know na si Lord ay merong gagawin sa iyong buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo rin sa katabi mo, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. Amen. Ang topic natin ngayon is all about from breaking to breakthrough. Sabay-sabay nga natin sabihin ulit, 1, 2, 3, go. From breaking to breakthrough. Now, pwedeng hindi natural sa inyo na marinig yung mga salitang ito or hindi natin normal siya na naririnig. And perhaps ang hindi natin madalas naiintindihan, yung salitang breakthrough. Sabihin nga natin, breakthrough. No? Pag sinabing breakthrough po, gusto ko pong explain sa inyo yan, na parang kung ikaw umaattend sa lugar na ito, parang paulit-ulit lang yung cycle ng buhay mo. Yung parang hindi ka makalabas dun sa nangyayari sa buhay mo. O kaya, alam mo yon, parang a-attend ka na lang ng church, uupo ka dyan, tapos aalis ka, parang walang nangyari sa buhay mo. O kaya, yung parang sa Christian life mo, parang gusto mo naman ng bagong mangyari sa buhay mo. Ang nangyayari po is, pag hindi tayo nananatili doon, puro hindi po tayo maka-breakthrough sa ating buhay. Ang kailangan ay makaalis ka doon. Kumbaga, kung merong pader, masira yung pader na yon, masira yung kulungan sa buhay mo, at ikaw ay makalaya. Alam niyo po, isa sa gusto ni Lord na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin ay mangyari sa atin yung salitang breakthrough. Sabihin nga natin one more time, breakthrough. Pag sinabi rin pong breakthrough, tumutukoy yan sa progress or advancement. Ano? Yung bang halimbawa, katulad noon, nagagamit din yan po sa technology. Breakthrough sa technology. Kasi hindi na umaangat yung klase ng teknolohiya sa kapanahunan nila, hanggang doon na lang, wala nang improvement. Ang breakthrough po ginagamit para magkaroon ng improvement or ma-describe mo yung improvement. Actually, sa Tagalog nga po ng breakthrough, pambihirang pangyayari sa buhay ng isang tao o sa mga technology na ginagamit natin sa kapanahunan na to. But actually, pag tinignan natin yan, yung salitang breakthrough, mahati yan sa dalawang salita. Huwag muna natin unahin yung una na nasa kaliwa, yung kanan. Anong word yon? Anong mababasa natin? It's through. Sabihin mo nga, through. Alam niyo po, yung word na yan, ginagamit yan kapag parang passing by, o kaya lalakad, o kaya may nalakpasan. Ano? Ang ganda ng word na yan. Pero, hindi po yan basta yung nakalakpas ka. Yung bang may pumipigil sa'yo, pwedeng sa Christian life mo, pwedeng sa relationship mo, pwedeng sa ibang aspeto ng buhay mo na kung saan pumipigil sa'yo para mangyari yung plano ng Diyos sa buhay mo. And alam niyo po, ang ayaw natin na salita is yung nasa left side, di ba? Ano yon? Yung word na break or breaking. Sino sa inyo na nagkaroon ng heartbreak or na broken yung puso ninyo, no? Alam niyo po, ang break na salita, ito siguro yung ayaw natin nung tayo ay tumanda. Pag break nung bata tayo, gustong-gusto natin sa school, di ba? Dahil bakit? Pag break, walang klase. Kainan. Pero nung tumatanda ka na, nagkaroon ka ng relationship, kapag break na, natapos na. O kaya kapag merong tao na precious sa buhay mo, hindi mo na siya nakakasama ngayon,
pwedeng na heartbroken ka talaga dun sa tao na yon, pwedeng mahal mo sa buhay, friend mo, and parang yung description natin madalas, ano yon, parang nabasag ang puso ko. But let me tell you kapatid, na kailangan talaga sa ating buhay ng breaking bago magkaroon ng breakthrough. Inuulit ko, kailangan talaga ng breaking bago magkaroon ng breakthrough. Kailangan meron munang mga bagay na mag-stop. Kailangan meron munang mga bagay na masira, mawala, para talaga magkaroon ng improvement or advancement sa ating mga buhay. And isa po sa gusto kong i-remind sa bawat isa sa atin, in the Bible po, alam niyo po ba na ang breaking, next slide please, ay senyales siya na may bagong gagawin si Lord. Inuulit ko, senyales na may bagong gagawin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, may bagong gagawin si Lord. At alam niyo po, naisip ko nga rin, oo nga no, kapag halimbawa nabasag yung pinggan sa bahay, anong gagawin natin? Tatry natin ipagkabit, kaya lang hindi na siya magiging katulad ng dati. Anong gagawin natin? Tatapon na natin, bibili ng bago. Pag yung cellphone mo talagang broken na siya, talagang sirang-sira na, I'm sure may bago o gusto mo ng bagong cellphone na yon. And alam niyo po, sa buhay din natin, ang mga breaking sa ating buhay, senyales yan na may gustong gawin si Lord na bago sa iyong buhay. Ang bawat isa sa atin, whether we like it or not, makakaranas tayo ng iba't ibang breaking sa ating buhay, at I'm sure, gusto rin nating maranasan yung breakthrough sa ating buhay. Amen? Sinong gusto ng breakthrough sa kanyang buhay? Amen. Alam niyo po, ito yung pag-uusapan natin, 3 bagay na dapat alalahanin tungkol sa breaking at breakthrough. Ulit ko po, 3 bagay na dapat alalahanin tungkol sa breaking at breakthrough. Dahil madalas, ang gusto natin yung breakthrough, pero ayaw natin ng breaking. Minsan gusto kagad natin yung success, ayaw natin yung process ng success. Tama ba? Minsan gusto natin kagad yung victory, ayaw natin ng battles. Pero hindi pwede magkaroon ng victory kung walang battle sa ating mga buhay. But first and foremost, kailangan nating maintindihan po sa breaking and breakthrough na nararanasan natin sa ating mga buhay, whether we like it or not, number 1, involved po si God sa buhay ng bawat isa sa atin. Naulit ko, involved si God sa buhay mo. Alam niyo po, merong isang tao sa Bible na kung saan na-realize niya na si God pala kumikilos sa buhay niya. May pakialam pala ang Diyos sa kanyang buhay. And pwedeng probably iniisip natin, siya yung hero of the story, pero sa totoo lang, hindi naman po talaga naging maganda agad yung kanyang buhay. Minsan nakikita lang natin yung mga tao sa success nila, hindi sa mga pinagdaanan nila sa kanilang mga buhay. Tama ba yon? And one person na tinutukoy ko po dito, walang iba po kung hindi, next slide, si David. Si David, kilala natin siya bilang isang tao na lumaban kay Goliath. No, parang nilabanan niya yung giant, siya ay maliit lang, yung giant na yon may full armor, meron siyang mga espada, meron siyang spear, pero ang kalaban niya si David, ang gamit lang ay tirador. Pero nanalo si David. Sikat siya doon, yun yung alam natin tungkol sa kanya, pero alam ba natin yung breaking na pinagdaanan ni David sa kanyang buhay? Una sa lahat, kapatid, next slide, si David po ay overlooked or undervalued. Anong ibig sabihin nito, Pastor? In short, second option ka lang.
or last choice. No choice na, kaya ikaw yung pinili. Sino dito gusto mo second option ka lang? Wala. No? Pero si David, naranasan niya po yun, una sa lahat, sa kanyang sariling family. And I don't know, baka isa ka rin dito na dumalo, probably galing ka sa isang family na ikaw yung black sheep ng family. Ikaw yung parang, alam mo yon, yung pinagtutulungan ng lahat kasama ng tatay at mga kapatid mo. Noong una pong panahon kasi sa Israel, marami pong battles talaga, maraming war na nangyayari. Dahil wala namang United Nations noon, wala namang peacekeeping body, ang nangyayari po, ang mga tao, ang mga bansa, pinoprotektahan nila ang kanilang bansa at magsisend sila ng mga taong capable, alam nila, maipapanalo nito yung laban at maliligtas ang aming sambahayan. Now, kapag hindi ka napili na isend sa isang labanan, ibig sabihin wala silang tiwala na kaya mong depensahan, kaya mong iligtas ang kanilang lugar. Si David, ayaw po siyang isend ng mga kuya niya, ng tatay niya sa labanan. Actually, si David nga po, ang ginagawa niya lang ay siya ay nag-aalaga ng mga hayop. Kumbaga, kung sa bahay, tambay ka, ikaw yung nag-aalaga ng mga aso, pusa, parang ganun lang. Ano? Ganun lang po ang buhay ni David. Dumating yung time, naghahanap si Lord ng papalit dun sa current na hari noon. Dumating yung prophet ni Lord dun sa bahay ng tatay niya, na si Jesse. Sabi kasi ni Lord, manggagaling daw sa house ni Jesse, yung magiging future na hari ng Israel. Alam nyo ba, hinarap o pinaharap nung tatay na yun ni David, lahat ng mga kapatid niya. Pero sabi ni Lord sa kanila, sabi rin ng prophet, hindi yan yung magiging hari. Wala ka na bang ibang anak? Sabing ganun. At alam niyo po, sabi ni Jesse, meron pa kaya lang nag-aalaga ng mga tupa ko. Sige, papuntahin mo dito at hindi makapaniwala yung tatay niya, mga kapatid niya, na si David yung magiging next in line na hari. He was overlooked and undervalued. Probably, may nangyayaring mga ganyan sa ating buhay. Pagdating sa trabaho, hindi ikaw yung first choice ng boss mo. Pagdating sa family, hindi ikaw yung, kumbaga, inaasahan talaga. Kumbaga, ang feeling nila, wala kang mababatbat. And it breaks your heart na sometimes naiiyak ka na lang, di ba? Parang, ano na lang ba ako? Wala ba akong kwenta sa bahay na to? Wala bang kwenta yung buhay ko? Let me tell you, si David mismo, dumaan sa mga breakings na katulad nun. Kilala natin siya as someone who defeated Goliath, pero baka hindi natin o nakakalimutan lang natin natandaan na merong breakings din na nangyari sa buhay ni David bago yon. Sabi mo sa katabi mo, may breakings, pero may breakthrough. Amen? At alam niyo po, pagkatapos na matalo niya si Goliath, naging sikat yung pangalan ni David. Next slide. Kung kaya sa lahat ng labanan, si David po yung sinesend ngayon ng hari. At si David po, naging commander siya ng mga armies nung unang panahon na yan. But being someone na kung saan laging lumalaban, alam niyo po, nagtitingin nga ako sa YouTube ng mga sundalo na ngayon nagko-confess ng kanilang mga karanasan sa labanan. Alam niyo po, marami silang mga traumatic experiences. Bakit? Biruin niyo, yung nagjo-joke lang kayo ngayong gabing to, tas kinabukasan, hindi mo na siya makausap. Yung bang, ang ganda pa ng tawanan niyo, kinain mo pa yung luto niya, tapos kinabukasan, namatay siya sa harapan mo. Dahil sa labanan. So, imagine being in battle, kapatid. Meron ka laging fear sa iyong puso.
meron ka laging worry, meron ka laging katapat na, what if ganito yung mangyari? Ang daming breakings sa buhay ni David. And probably, for most of us, marami rin tayong battles na pinagdadaanan. Tama ba yun? Hindi lang alam nung kapatid mo, hindi lang alam nung katabi mo. Pwedeng marami kang battles na pinagdadaanan sa mga panahon na ito. At pangatlo po, actually si David, nakakaranas din siya ng jealousy. Yung mga tao sa paligid niya, dahil sa success na nararanasan niya, dahil sa sinasamahan siya ni God kasi nga involved si God sa buhay niya, nagsiselos ngayon sa buhay niya. Na-reject tuloy siya ngayon. Sino dito ang gustong nare-reject siya? Ayaw natin, tama? We want to be accepted. Alam niyo po ba, itong si David ngayon, dahil nga naging sikat siya sa battle, hindi porkit sikat ka, bida ka lagi, may time talaga sa buhay natin na may breaking, pero meron ding breakthrough. And alam niyo po, yung prinsesa or yung anak ng hari, pinakasal kay David. But later on, nagselos yung hari kay David dahil sa mga accomplishments niya, kinuha yung asawa niya, pinakasal sa iba. So just imagine yung rejection, yung jealousy ngayon ng mga tao sa kanya, ang bibigat. Probably, next slide, katulad ni David, nakaranas din tayo ng loss or mga nawalan ng friends, nawalan ng mga family members, mga kausap. Pwede rin na dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. Marami kang iniiyak, nade-depress ka, nagkakaroon ka ng anxiety, or probably, trigger warning, pwedeng nafe-feel mo yung suicidal thoughts sa iyong buhay. Si David, actually na-feel niya rin na exhausted na siya. Parang ayaw ko na. Dahil sa mga breakings na nararanasan niya. Alam niyo po ba, na 15 years old si David nung siya ay inanoint as king. Ilang taon? 15. Pero nung naging hari siya, next slide, siya po ay 30 years old na. So just imagine, ito po ay rough estimate lang ng mga scholars na 15 years old daw si David and around 30 years old. So imagine, ang tagal, 15 years. Ang dami nang pwedeng nangyari. But sa mga nakakaalam dito and nakapagbasa ng buhay ni David, alam niyo ba na si David, 9 years. Saan? Sa lugar po ng ilang or sa desert. Dahil sa Middle East, yun yung lugar na safe ka. Dahil nga, laging may mga tao na gustong pumatay sa kanya, may mga taong gustong gawan siya ng di maganda. They want to kill David for what he has accomplished. And gusto rin na si David is-silence dahil yun yung gusto ng kaaway sa kanyang buhay. And actually, kung mababasa lang natin sa Bible, it is what the enemy, our enemy, hindi yung kapwa natin kung hindi ang diablo, si Satan, yun ang gusto niyang mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung plano ng Diyos, hindi matuloy sa atin, makulong ka sa buhay mo, He wants to destroy your life, He wants to kill something sa iyong buhay. But si David, alam niyo po, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng lahat ng yon. At pagdating po ng 2 Samuel, chapter 7, verse 9, may isa pong prophet, si Prophet Nathan, lumapit siya kay David. At sinabi kay David yung mensahe ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay David, I have been with you wherever you have gone. Ito po itong panahon na to, medyo nandoon na siya sa fulfillment ng plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi ni Lord kay David, tignan nyo,
I have been with you. Sabi mo nga sa katabi mo, kasama mo si Lord. Ano yung point number 1 natin? Involve si God sa buhay mo. Tingnan nyo, no? Sabi ni Lord kay David, I have been with you. Kahit saan ka nagpunta. Yung sa time na feeling mo mag-isa ka, sa time na feeling mo wala kang kakampi, sa time pala na feeling mo parang lahat kalaban mo, kasama mo ko nung time na yon. Sa time na kung saan malungkot ka, tumatawa ka, ano man yung napagdadaanan mo sa iyong buhay, kasama mo ako. Naulit ko, kasama natin ang Diyos. And spoiler alert mga kapatid, dahil after nang sabihin to ni Lord, next slide, anong sabi niya? And I have cut off all your enemies from before you. Lahat ng kalaban mo, tinalo ko na sa harapan mo. Now, ang sabi ni Lord sa kanya, I will make your name great. Matatanyag yung pangalan mo, katulad ng mga pangalan ng mga greatest men on earth. Unknowingly, 2025, nandito tayo, sino pinag-uusapan natin? Si David. Why? Because his life has been a great life na kung saan hindi dahil sa buhay ni David, kundi dahil saan? Sa Panginoon. Tingnan niyo yung nakalagay sa una, I have been with you wherever you have gone. At si Lord yung lumaban para sa kanya. Alam niyo po, after nito, nagkaroon ng contemplation si David, inisip-isip niya yung mensahe ng Diyos sa kanya. Next slide. Pagdating ng verse 18, then King David went in sa kanyang tent and sat before the Lord. Anong sabi niya? Who am I, sovereign Lord? Parang, sino ako, Lord? What is my family? Ano ba yung ginawa ng family ko? Ano ba yung pamilya ko that you have brought me this far? Na dinala mo ko, na ako nakasurvive sa kahit na anumang mga pagsubok sa aking buhay. Na sa aking mga breakings na naranasan, nakatayo pa rin ako. Sino ako na ang Diyos may pakialam sa buhay ko? O nga pala, no, pag tinignan natin ating sarili, kahit ako, ano bang nagawa kong mabuti para sa Diyos? Most of the time pa nga, marami pang masama. Amen? Because surely, tao lang. Pero, ano nga bang magandang bagay sa buhay ko na binigyan ng Diyos tayo ng atensyon? Wala. Biyaya niya lang lahat. Dahil mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Hindi dahil sa magaling ka, mahal mo siya, kaya kanya mahal, kundi siya yung unang nagmahal sa iyo at sa akin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo yun, mahal ka ni Lord. Doktungan mo, mahal ka ni Lord, kaya gustong makialam ni Lord sa buhay mo. Amen? At alam niyo po, sino sa inyo, ito confession ko, unuulit ko sa mga di nakarinig nito, pagdating po kasi sa mga TV shows sa online, katulad ng Netflix, tinitingnan ko first episode, tapos magja-jump ako dun sa last, no? Kasi minsan nafo-frustrate ako, halimbawa nakikita mo 50 episodes yon, isang episode, isang oras. So parang minsan, alam niyo yun, mag-google ka ng oras sa maraming mga episodes na ang pangit pala ng ending. Kaya sometimes, ginagawa ko, pagkatapos ko na mapanood yung first episode, papanoorin ko yung last. Bakit? Para alam ko na, ay maganda pala yung ending. So pwede nyo sabihin, Pastor, masyado ka namang spoiler. Pero sometimes, yun yung natutunan ko sa aking buhay. Next slide. Dahil let me remind you of this, kung alam mo yung ending ng story, magagawa mong harapin lahat ng bagay. Tingnan nyo, no, sa mga pinapanood nyo,
Minsan, sino sa inyo yung kinakabahan na, hala, yung main character, naputol yung kamay. Paano siya ngayon? Hala, ba't ganun? Nakidnap na siya. Ay! Nag-break sila. Ay! Diba? Parang minsan, ayaw mo na panoorin kasi puro di maganda nangyayari. Pero kung alam mo yung ending, may kausap ba ako ngayong hapon na ito? Kung alam mo yung ending, amen? Okay lang, papanoorin ko. Kahit hindi ko nagugustuhan ngayon yung nangyayari kasi maganda yung mangyayari sa huli. Amen? Amen? All because involved si God sa buhay ni David. So ngayon, dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin, ano bang nagagawa ni Lord sa ating mga buhay? Point number 2, nagbibigay po si God ng breakthrough. Sinong gusto ng breakthrough sa kanyang buhay? Sinong gusto dito na ayaw mo nang manatili dun sa ikaw, na kung saan, ano ka na lang, stagnant ka sa spiritual life mo, hindi ka nag-grow. Yung bang parang feeling mo, yun na lang ng yun, yung ginagawa mo for the Lord. Gusto mo naman ng something new na maranasan sa Kanya. Sinong gusto nun? Kung ikaw yon, sasabihin mo, ako yon, gusto ko yon. Kung ikaw talaga yon, tatayo ka, sabihin mo, ako yon, mangyayari sa akin yon. Amen. Praise God. Palakpakan naman natin si Lord doon. And yung binasa ko sa inyo, it's actually in chapter 7. Okay? Chapter 7. Dahil alam natin yung ending, sabi ni Lord, I have cut off all your enemies. Anong next? Tignan natin ngayon yung mga nagdaan. Kasi alam na natin, maganda ang? Tignan natin. Next slide please. 2 Samuel chapter 5, verses 17 to 25. Alam niyo po, sa chapter na ito, chapter 5, makikita natin, ang Diyos ay hindi lang Diyos na involved sa buhay ng mga anak niya, kung hindi, ang Diyos din pala, next slide, ay Diyos ng breakthrough. Sabihin nga natin, breakthrough. And si Lord mismo, He is the God na kung saan hindi siya stagnant. Oo, He is the same yesterday, today, and forever. Pero hindi siya yung parang, alam niyo yun, yung hindi nagkakaroon ng progress or walang improvement sa buhay ng isang tao. Hindi siya yung ganon, na parang, manatili ka kung ano ka. Actually, yung gusto ni Lord, makilala nga natin siya ng lubusan eh. Yung gusto ni Lord, mas marami tayong malaman tungkol sa Kanya. Ang gusto ni Lord, hindi ka manatili sa sitwasyon mo na hindi maganda. Ang gusto niya, mag-improve yung buhay mo. Sabihin mo nga, progress. He is the God of breakthrough. He is the God of progress. Alam niyo po, si God, siya ang Diyos na, next slide, nag-orchestrate ng mga seasons. Or, sa Tagalog, panahon. Sabihin nga natin yon, panahon. May panahon din ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. May time siguro na nafe-feel natin, umiiyak tayo, ang di magaganda nangyayari sa buhay natin, but God is the God of seasons. May season nga, sabi ng Ecclesiastes, sa pag-iyak at pagtawa. May time sa lahat ng bagay. Pero ang gusto ng diablo or ng enemy natin, ang gusto niya, umikot lang yung buhay mo at hindi ka magkaroon ng advancement. Kumbaga ganito, no? Kung ngayong summer, aba, ang ganda ng suot mo. Naka-ano ka pa, bikini. Dumating yung winter. Iba na yung season. Gusto ng enemy, manatili ka sa kung anong suot mo. Ano yun? Ibig sabihin, gusto niya, nilalamig ka, hindi nagiging maganda yung, yung sitwasyon mo, or baliktarin natin, winter, naka-jacket ka,
turtleneck ka pa talaga. Tapos nag-summer, nagpalit ng season. Ang gusto ng enemy, manatili ka, na yun yung suot mo, mahirapan ka kapag tag-init na. Nagigets niyo po ba ako? Ang gusto ng enemy, diyan ka lang sa kung nasaan ka. Hindi magkaroon ng progress, hindi ka makasabay sa season mo. Hindi magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Yun ang gusto ng kaaway. Ang gusto ni Lord, magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kaya may kanta nga, di ba? Binabago mo ako araw-araw. Alam niyo yun? Because God changes lives. Hindi for the worse, for the better. Amen? Muli, sinong gusto ng breakthrough dito? Now, alam niyo rin po ba na ang buhay ng bawat isa sa atin, kung tayo ay merong faith kay Lord, katulad ni David, ang buhay natin ay hindi magiging cycle. Kundi ang buhay natin magiging series siya ng breaking at breakthroughs. Kung dumadaan ka sa panahon ng breaking, dadaan ka rin sa panahon ng breakthrough. Sinong gusto ng breakthrough rin sa kanyang buhay? Ang gusto ng kaaway, manatili ka na broken. Ang gusto ni Lord, mabago ka lagi. Nagigets niyo po? And alam niyo po, anong nangyari? Next slide. Nung naging hari na si David, ang sabi po ng verse 17, chapter 5, nang mabalitaan ng mga Philistines. Hindi po Philippines Anong bayan yon? Philistines. Now, reminder, sino nga ba yung naging unang kalaban ni David nung natalo niya si Goliath? Mga Philistines po yun. From the first time na nilabanan niya sila, hanggang eto na, siya ay naging hari for the third time sa mga, nakakasunod nung story ni David, pangatlong time na po na inanoint si David. Ibig sabihin, siya na yung hari. No? Anong sabi? Naghanda ang buong army ng Philistines para bihagin si David. So, ganyan actually, yung gusto ng kaaway sa buhay mo. Next slide. Kapag may promotion kang naranasan, kapag may breakthrough kang naranasan sa iyong buhay, kapag may progress sa iyong buhay, tandaan niyo po, laging may opposition. Gulat ka, may maganda nangyari sa iyo, tapos biglang may attack na naman sa buhay mo. Yung bang kaka-breakthrough mo lang sa spiritual life mo, tinatamad ka na naman magbasa ng Bible. Yung nakapag-attend ka na nga, tapos biglang magkakaroon ng conflict na naman sa schedule mo, kaya hindi ka maka-attend. And sometimes, pwedeng ganyan sa ating buhay. Kahit sa secular. Sa pagtatrabaho mo, pwedeng dapat may promotion ka. Oo nga, na-promote ka. Kaya lang, ang dami namang opposition sa buhay mo. Anong gusto ng kaaway? Manatili ka kung nasaan ka. Kung ikaw man ay mag-advance, itulak ka niya ulit pabalik. But si God, He is the God of? Si God, He is the God of? May kausap ba ako ngayong gabing ito? He is the God of? Breakthrough. And alam niyo po, ano nangyari nung next, nasabi, verse 18, dumating po at pumwesto yung mga Philistines. Saang lugar? Sa Rephaim Valley. And when you search that word Rephaim, ang meaning po pala nun ay giants. Sabihin nga natin, giants. Now, pwede nyo sabihin, Pastor, totoo ba talaga yung mga giants na yan? Okay, tignan mo na lang. Sa Africa, may giants silang story. Sa Philippines, meron. Anong tawag natin? Kapre, di ba? Sa Bible, nabasa natin. Sa Greek mythology, meron. Sa China, meron. Sa Amerika, may mga historical writings tungkol sa giants. May na-discover din na bones ng red-haired giants. 14 feet yung taas. So,
sa mga lahat ng evidences na yon, you will wonder na nung unang panahon pala may nabuhay na mga giants, no? And you will wonder na ito pala yung kalaban ni David sa kanyang buhay. Alam niyo po, ang giants, alam naman natin, pag dinescribe sila in the Bible, talagang napakalakas nila. Malaki sila, at parang tipaklong lang nga daw yung feeling ng mga tao pag nakikita yung mga giants. Pero, kanino humingi ng tulong si David? Sinabi ba ni David, "Oy, commander ko, halika dito. Commander team, tingin mo ba malalabanan natin yung mga Philistines? O yung pinakamagaling kong sundalo, Hana, tingin mo ba kaya natin silang labanan? Oy, strategist ko, Jonas, anong tingin mo sa posisyon natin?" Kasi bakit? Tignan niyo po saan daw nakapwesto yung mga Philistines? Rephaim? Anong lugar? Valley. Alam niyo po ba yung valley? Alam niyo po yon? Hindi yun bundok na isang ganun lang, no, na mountain. Ang valley po ay series siya ng mga bundok. Okay? So, in short, nasa kanila yung advantage sa labanan. Dahil ako po, nasa taas ako ngayon, kita ko kayo lahat. Pero tignan nyo, kung nandito ako, kita ba ako ng mga nasa likod? Dahil bakit? Ako yung nasa baba. Pero kapag ikaw ay nasa taas, kita mo lahat, may advantage ka. Nagigets po natin. So, nasa Philistines pala yung advantage. Pero, nung nasa disadvantage si David, sino yung nilapitan niya sa mga panahon na yun? Alam niyo, kapag nasa krisis yung buhay natin, ang unang tatawagan natin, I'm sure, yung mga alam nating taong makakatulong sa atin. May sunog sa bahay mo, pwedeng naghihingalo yung kapatid mo. Sino yung tatawagan mo kapag naghihingalo ang isang tao? Doktor, ambulansya, tama ba? Hindi mo hanapin, engineer, halika nga dito, buhayin mo nga ito, i-CPR mo nga. Hindi, di ba? Kapag may sunog, anong tatawagin mo? Bumbero. Tama? Hindi mo hahanapin yung tubero. Hindi mo hahanapin yung doktor. Kasi bakit? Yung alam mo na magliligtas sa iyo sa krisis ng buhay mo is that person. Pero para kay David, sino magliligtas sa kanya sa krisis ng buhay niya? Ang sabi ng verse 19, mga kapatid, nakapula in bold letters, tinanong ni David, sino daw? Si Lord. Hindi niya nilapitan yung commander niya, hindi niya nilapitan yung strategist niya, hindi niya nilapitan yung pinakamagaling niyang sundalo. Ang nilapitan niya ay si Lord. Anong sabi niya? Lalabanan ko po ba ang mga Philistines? Ibibigay mo ba sila sa kamay ko? Anong sabi ni Lord sa kanya? Sige, kasi siguradong ibibigay ko ang mga Philistines sa kamay mo. Parang sinasabi rin ni Lord sa bawat isa sa atin ngayon. Kung sino ka man na yung word ni Lord na to para sa'yo. Sinasabi ni Lord na, sige, ituloy mo. Lumabang ka. Kasi ibibigay ko sa'yo yung breakthrough na inaasahan mo sa buhay mo. Yung pagbabago sa sitwasyon mo. May kausap ba ako ngayong hapon na ito? Alam niyo po, next slide. Ang pagtitiwala ni David nasa Diyos na nagbibigay ng breakthrough. Dahil si God, yung alam ni David, over and over again na nagpapanalo sa kanya. At ginawa niya nga po, next slide please, verse 20,
Anong sabi? Kaya pumunta si David sa Baal Perazim. At tinalo niya doon ang mga Philistines. Sorry. So tingnan nyo, no? Nung una, ang pangalan ng lugar ay Valley of o Rephaim Valley. Ngayon, napalitan ng Baal Perazim. Tingnan natin, anong sabi ni David? Parang rumaragas ang baha na winasak ni Lord sa harap ko ang mga kalaban ko. So, imagine niyo, nasa taas, home court advantage, yung mga Philistines, tapos sinalakay ni David. At siya ay nanalo. Ang explanation niya, parang rumaragas ang baha. Siguro siya yung unang-una dun. Kasi sabi niya, di ba, winasak ni Lord sa harap ko ang mga kalaban ko. And tinawag niya po yung lugar na yon na Baal Perazim, at ang meaning talaga niya ay ano daw? Lord of breakthroughs. Ang Diyos, yung nagbibigay ng pambihirang pagtatagumpay. Kung ikaw yung kailangan ng tagumpay sa iyong buhay, sabihin mo, ako yon. Kung ikaw talaga yon, tatayo ka, sabihin mo, ako yon, mararanasan ko yon. Amen. Palapakan natin si Lord. And, alam niyo po, sa buhay pala natin, akala natin minsan parang nag-end na yung ano natin, yung mga problema sa isang, pag nagkaroon ka ng breakthrough, pagdating sa problema, parang tapos na, di ba? Alam niyo po, pagdating sa buhay ni David, hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung laban. Akala natin, pag nanalo tayo sa isang labanan, mapanalo natin yung gera. Hindi po. Dahil ang buhay natin is a series then of battles. Ang daming breakings and breakthroughs. Pero, ito yung pangatlo natin, tatandaan natin, na may timing po at posisyon si God sa lahat ng bagay. Naulit ko, may timing at positioning si God sa lahat ng bagay. Probably nagpe-pray ka, Lord, gusto ko yun. Ako yung mayroong breakthrough na yun. Ikaw yung tumayo kanina, sabi mo, ako yun. Ako yung makakaranas ng breakthrough. But let me tell you, si Lord kasi may timing. Hindi basta gusto mo, bibigay sa'yo. Hindi basta pinag-pray mo, sagot na kagad siya. Tandaan niyo po, si Lord ay may timing at positioning. Sometimes may kailangan kang gawin. Sometimes, kailangan mong hintayin yung hudyat ng Diyos sa buhay mo. Maybe, meron iba sa atin dito, kinakausap ka ni Lord na lumipat ka ng company, lumipat ka ng school, lumipat ka ng tirahan, o pwede maghintay ka ng panahon mo rin naman sa buhay mo para makaranas ka ng breakthrough. Baka merong minumold pa, inaayos pa si Lord sa buhay natin, kaya hindi pa natin nararanasan ito. Now, tignan niyo po, katulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi isang beses lang yung attacks sa buhay natin. Pagdating po ng verse 22, next slide, bumalik ulit sa Rephaim Valley yung mga Philistines. So take note bumalik ulit sila. Talunan na sila, dun sa lugar na yon, bumalik ulit sila. Bakit? Sabi siguro nila, hindi na mangyayari yon na matatalo nyo kami. Bakit? Yung ginawa nyo nung unang strategy nyo, hindi na epekto kasi ready na kami. Handa na kami. Now, tignan niyo po, kanino lumapit si David nang meron na namang battle sa kanyang buhay? Verse 23, tignan niyo po ang sabi, nagtanong ulit si David kanino daw? Nagtanong ulit si David kanino daw? Pwede niya namang sabihin na, ba't pa ako lalapit kay Lord? Nanalo na nga kami nung una eh. Tama? Natalo naman namin sila, madali lang eh. Easy lang yun. Noon nga, nakaraan, sweep sila eh.
Wala sila. Ngayon, ba't pa ako lalapit kay Lord? 'Di ba? For most of us, yun yung thinking natin. Pero kay David, nilalapitan niya pa rin sino? Si Lord. Because He is the God of breakthroughs. But this time, makikita natin, He is not just the God of breakthrough. Si Lord din, may timing at may positioning sa buhay ng bawat isa sa atin. Tingnan niyo po ang sabi, huwag kang sumugod sa harap. Tandaan nyo, nung una, nanalo si David, anong ginawa niya? Sinugod niya harapan. Sabi ni Lord naman sa kanya, huwag kang sumugod sa harap. Umikot ka hanggang sa likod at doon ka lumusob sa tapat ng mga puno ng balsam. Yung balsam trees po, hindi pa ako nakakita noon, pero sabi nila, matataas daw talaga yung mga puno na yon. At lalo na nung unang panahon, tumataas daw siya ng hanggang almost 50 feet. Pataas pa. Now, alam niyo po ba, si God may timing din. Hindi lang siya may positioning, may timing din. Next slide, anong sabi? Verse 24, pag narinig mo ang tunog, sabi ni Lord sa kanya, lumusob ka. Ibig sabihin, may timing. Alam niyo yung mga athlete, yung mga tumatakbo, mga runners, di ba? Kailangan maririnig nila yung putok ng baril. Tapos at saka sila, tatakbo. Na kapag may narinig silang putok, go kagad sila. Ganun yung sinabi ni Lord kay David. And pag binasa natin ang buo, tignan niyo po, sabay-sabay natin, basahin, 1, 2, 3, go. Pag narinig mo ang tunog na parang nagmamarcha mula sa taas ng mga puno, lumusob ka na. Kasi mauuna ako sa iyo para talunin ang mga army ng mga Philistines. Now, basahin natin ulit na siguro baka may di kayo napansin o kaya nawiwirdohan kayo. Dahil bakit? Tignan niyo po, pag narinig mo ang tunog na parang nagmamarcha. Saan daw? Mula daw saan? Sa baba ba? Sa taas. Tayo ba kapag nakakarinig tayo ng mga nagmamarcha, saan natin naririnig? Sa baba. Bakit this time, ang sabi ni Lord kay David, nagmamarcha daw sa taas na naririnig? Nakarinig na ba kayo ng mga puno, yung wagayway nila kapag hinahangin? Hindi naman nagmamarcha, di ba? Pero this time, ang sabi ni Lord kay David, pag narinig mo mula sa mga puno yung nagmamarcha, anong sabi? Lumusob ka na. Kasi, tingnan niyo sabi, lulusob ka, kasi mauuna ako sa iyo para talunin ang army ng mga Philistines. Ano nga pala yung nagmamarcha sa taas? Mga kapatid, walang iba kundi ang hukbo ng kalangitan. Sinamahan si David. Hindi na natin nakikita yung mga victories pala natin sa buhay. Sometimes ang feeling lang natin, parang tayo yon. Pero si Lord pala, yung nag-orchestrate ng lahat. Sometimes naging madali lang para sa iyo makapasok dun sa company. Sometimes naging madali lang sa iyo kahit na bumagsak ka, naging waiting list ka sa isang school na papasukan mo, nakapasok ka pa rin. Parang feeling natin minsan dahil yun sa connections natin, sa galing natin, pero sometimes di natin nafe-feel it's because of God. And dahil may positioning din siya sa buhay mo. Alam niyo po, tignan niyo naging madali na lang kay David yung laban, hindi dahil sa lumaban siya nung time na ito. Tingnan niyo po muli basahin natin. Pag narinig mo ang tunog na parang nagmamarcha mula sa taas ng mga puno, sabay-sabay natin basahin, lumusob ka na kasi mauuna ako sa iyo para talunin ang army ng mga. In short, kung mauuna si Lord kasama ang hukbo ng kalangitan, pagdating ni David, ano yon? Talo na sila lahat. Tapos na yung laban. Dumating si David, closing prayer na siya at benediction. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Ibig sabihin, si God yung gumawa ng paraan. And sometimes, may time pala sa buhay natin na kailangan pumwesto ka lang sa tamang pwesto.
Hintayin mo yung timing ni Lord. Amen? At darating na lang yung victory sa buhay mo. Hindi mo kailangan lumaban, hindi mo kailangan mag-ubos ng pawis, hindi mo kailangan na mag-ubos ng laway. Si Lord yung kikilos. Kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, God will fight for you. Amen? Sabi mo rin sa katabi mo, basta nasa timing. Tsaka marunong ka pumosisyon. Amen? Dahil bakit? Sino nagtatalaga nung timing at position na ito? Walang iba kundi si Lord. Kailangan alam mo, ano bang gagawin ko, Lord, sa buhay ko ngayon? Ano bang kailangan kong matutunan sa pag-aaral ko? Ano bang kailangan kong gawin ngayon na skill, i-develop ko para ma-promote ako sa trabaho ko? Magugulat ka na lang minsan, magiging madali na lang lahat ng bagay kasi naka-align na lahat. At si Lord, siya na lang, behind the scenes, hindi mo alam, nangyari na lang. Amen? May kilala nga ako, 3 years ago, hindi pa siya nakakapasok doon sa company, kundi hindi niya pa rin tinatanggap yung offer sa kanya. Alam niyo, nung tinanggap niya, wala pang 1 year, wala pang 6 months, na regular na kagad siya sa trabaho niyang pinasukan. Alam niyo po, it is something na kailangan nating isipin ngayon. Anong timing ni God sa buhay ko? Anong positioning yung dapat kong gawin para maging maayos lahat, align ako sa kalooban niya? Kaya minsan, nahihirapan tayo, baka hindi natin nilalapitan si God. Gusto nating, Lord, ako yung lalaban sa battles ko. Pero tandaan nyo, sa buhay ni David, who fought that battle? God. God fought for David. And alam nyo po, interesting ito, na hindi ko po nabanggit sa inyo kanina. Sa labanan pa nila, next slide, urong lang tayo ng ilang verses. Pag binasa natin, yung mga Philistines, sa pagdating pala sa gyera, may dala-dala sila. Ano yon? Dala-dala pa nila yung mga Diyos-Diyosan nila. So, noong una pong panahon, nainiwala sila sa mga gods and goddesses na makapagbibigay sa kanila ng kapangyarihan para manalo sa mga war. No? At alam nyo po ba, sorry to say po, no, talagang medyo graphic po ito, sa pag binasa nyo po yung historical books pagdating sa mga gods and goddesses sa Middle East at that time, nag-o-offer sila ng mga child sacrifice. Mga bata, para manalo sa giyera. Tignan nyo rin po yan kahit sa Greek history, sa pa noon, sa known world, talagang lagi may mga ganun na nangyayari. Para magtagumpay sila sa gagawin nila, may offerings na ganun. But you know what? Kahit ano pang ginawa nila na ganun, dahil nga, take note, Diyos-Diyosan lang sila. Kaya tignan nyo, yung mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin nun, hindi sila totoong Diyos. Nagpapanggap lang sila ng makapangyarihan. Kung may kapangyarihan sila, limitado lang. Parang sa atin, di ba, may mga Diyos ng kagubatan, Diyos ng karagatan, di ba mga ganon? Yung mga ninuno natin, merong Diyos ng bundok, Sierra Madre, parang feeling Diyos na sa iba. Pero alam niyo po, nakuha natin yun talaga sa culture pa nung una pang panahon. No? And it's actually a culture ng buong mundo nung time na yon. But si David, wala siyang dalang Diyos-Diyosan. Ang meron siya, ang Diyos na di nakikita, pero kasama niya sa lahat ng labanan. Nagtitiwala siya sa Diyos na nagpapanalo sa kanya. Kasi kahit hindi niya nakikita, sabi niya, di ba kanina, I have been with you. Kaya kung nafe-feel mo minsan, wala si God, parang feeling mo, mag-isa ka lang, let me remind you, si God ay kasama mo.
Maybe sa panahon na to, hindi pa yan yung timing mo. But later on, it will be. Amen? Because He is the God of breakthrough. Sabihin mo nga yun, breakthrough. One more time, yung mas malakas, yung may conviction, breakthrough. Ating conclusion, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Ang breaking ay internal muna para maranasan mo ang breakthrough sa external. Sometimes may mga kailangang mabago sa loob natin. Si David naranasan niya na masaktan, masugatan, hindi lang sa labas sa panloob din. May mga nakorek si Lord sa buhay ni David. Para sa ganon, pagdating sa labas o panlabas ng kanyang buhay, makita ang katagumpayan na binibigay ng Diyos sa kanya. Amen? At may tanong ako sa inyo, bago tayo magtapos ngayong hapon na ito. Kung ikaw, next slide, ay nasa labanan at maraming breakings, maraming tinatama si Lord sa buhay mo, maraming mga times na nasasaktan ka, pag may time na kung saan nasa krisis ka ng buhay mo, kanino ka ba umaasa? Kanino ka ba lumalapit? Sino ba yung nagbibigay ng breakthrough? Kung ikaw yun na nangangailangan ng breakthrough, tumayo ka ngayong hapon na ito. Can you just raise up your hands sa langit? And lalapit tayo kay Lord katulad ni David. Because He is the God of breakthrough. Alam ni Lord yung kalagayan ng bawat isa sa inyo. Hindi ko alam kung ano po yung mga pinagdadaanan ninyo. But I know that God is the God of breakthrough. May mga nangyari rin na instances sa buhay ko, sa buhay ng maraming mga tao. God is the God of breakthrough. Sa mga oras na ito, probably, meron kang mga bigatin sa iyong puso na daladala. Meron kang unforgiveness. O kaya, may mga kasalanan kang daladala sa iyong buhay. Actually, it can be a hindrance kung bakit hindi naririnig ng Diyos o hindi niya pinapakinggan o sinusunod o nagbibigay ng answer sa mga panalangin natin. Why not ngayong hapon na ito? Lahat ng mga bigatin mo sa iyong puso, ibigay mo lang kay Lord. Pray to God right now. Sabihin mo, Lord, inihingi ko ng tawad. Lahat ng mga bigatin sa aking puso, ginawa ng mga taong nakasakit sa aking buhay. Kapatid, si David din nasaktan. And alam niya na wala siyang ibang maaasahan kundi ang Diyos lang. This afternoon, why not ibigay mo kay Lord lahat din ng bigatin mo sa iyong puso. Yes, Lord. Nakikita niyo po yung mga kamay na nakataas ngayong hapon na ito. Lord, we believe na kayo po ang Diyos na dumidinig sa mga prayers ng inyong mga anak. Lalo na po when we confess our sins. Kayo po ay faithful and just na nagpapatawad sa aming mga buhay. At mula ngayon, Lord, I pray kung sino man yung mga kinakausap mo, dinala mo sa hapon na ito, I believe in the accident na nandito sila. Maybe, Lord, matagal mo na silang hinihikayat. May pinapaposition ka, may pinapagawa ka sa kanila, Panginoon, na bagay. Pwedeng matagal na sila, Panginoon, na hindi sumusunod. But this time, Lord, I pray, kung gusto po nila talaga magkaroon ng breakthrough, nawa sa preaching of your word po na ito, sumunod sila sa pagtawag mo sa kanilang mga buhay. Sa mga kapatiran namin, na pwedeng cycle na lang, paulit-ulit yun nangyayari sa kanila, na parang nafe-feel nila na stagnant na sila sa kanilang spiritual life.
maging sa ibang areas ng kanilang life. I pray, Lord, for breakthrough sa kanilang mga buhay. Lord, right now, we believe what you said in your word ay mangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, you are the God of breakthrough. Come on, pwede bang ipanalangin mo kay Lord, ano yung bagay na gusto mong maka-breakthrough ngayon? Maybe it can include relationship, emotion mo, pwedeng character mo, pwedeng pag-aaral mo, family mo, relationship sa family, especially spiritual life din. Or probably, kailangan mo ng breakthrough pagdating sa commitment mo kay Lord. Come on, pray to God right now. Lord, kailangan ko po ng breakthrough sa ganitong area na ito. Pinapakinggan ni Lord yung prayer mo. Come on, let's sing this song. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa'yo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. If you know this song, pwede mong sabayan. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa'yo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa'yo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Lord, lumalapit kami sa inyo ngayong hapon na ito. Hindi dahil sa kaya po namin yung mga problema namin, breakings na nararanasan, kundi dahil kailangan ka namin sa aming buhay. Lord, batid niyo po yung mga prayers, hinaing ng aming mga kapatid. Alam niyo, Panginoon, yung area ng kanilang buhay na kailangan nila ng breakthrough. And we believe, Lord, ito ay makakamtan nila sa kanilang mga buhay. Sa timing mo, sa tamang positioning mo sa kanilang mga buhay. As they, Lord, get closer to you,
Dalangin namin, Panginoon, patuloy na mangyari ang breakthrough sa kanilang mga buhay. Lord, wag sila manatili sa kung ano sila noon. And mag-decide sila that starting today, susunod sila sa panawagan mo sa kanilang buhay. Lord, we thank you and bless you. Thank you, Lord, for your word. Lord, dalangin lang namin, huwag po manakaw ng kaaway na dyablo ang iyong mga salita. Madala po nila ito hanggang sa nais mo, Panginoon. At anumang gawa ng kaaway na dyablo sa kanilang buhay, huwag po magtagumpay. Kundi mangyayari nga po, Panginoon, na magtagumpay sila sa lahat ng mga ito. Lord, makita nila that you are the God of breakthroughs. Ito po ang aming samo at dalangin, Panginoon. Sa iyo namin binibigay lahat ng papurit pasasalamat. Sa iyo lang kami nagtitiwala, aming Diyos na buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.